Praise God at muli po, magandang umaga sa lahat. At sa umaga nito, dapat tayo magpasalamat sa Diyos ng mga kapatid. Sabi nga natin, lagi natin sinasabi na ang pagtulog, napaplano natin. Pero ang pagising, hindi natin napaplano mga kapatid. No? Ang Diyos lamang ang pwede magbigay ng pagising sa bawat sa atin. Kaya sa umaga nito mga kapatid, bigyan natin yung ating mga kapatid. No? Pero, mabuti ang Diyos. Okay, sabi yan, no? Kapatid, mabuti ang Diyos. No? At sa umagang ito, ang biyaya ng Diyos ay ating nakakamit. No? Kaya sa umagang ito, kung nakakamit natin ang biyaya ng Diyos, no? Dapat natin siyang purihin sa Espiritu at katotohanan. Sa pagbalhin natin sa Espiritu at katotohanan, no, mga kapatid. Dahil sa umagang ito, no, lahat ng lakas, lahat ng buhay, ating tinatamasa, lahat yan, hindi sagalang sa amin ang galing, kundi bigay sa amin ang buong kapal. Kaya dapat natin bigay ang ating buong tiwala, no, mga kapatid. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Magtiwala tayo na lahat ng bagay kayang gampanan ng Diyos. Lahat ng ating pangailangan, kayang-kayang tugunan ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa umagang ito, ang ating puso't isipan, ilaan natin sa pagpuri, sa pagsamba sa Diyos. Ang ating buong tiwala, ibibigay din sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Awitin po natin ang ating awitin na ating ito ay gawin natin panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Sa Panginoon Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya naman. Buhay ko ay may kalinga sa buhay naman na siya lumarama.
Ang biyaya mo sapat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi kami dapat iligtas, Panginoon, dahil sa aming mga kabanggihan, kasalanan. Pero sa iyong biyaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon mo, na kami ay iligtas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami nagising. Maraming salamat, Panginoon, na kaya kami nakatayo sa umagang ito dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng ating mga problema, pagsubok, kami nakatayo dahil sa biyaya mo. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng kakulangan. Kami ay nakatayo dahil sa biyaya mo. Sapat ang biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat. Dalangin namin na ang buhay namin, Panginoon, ay magamit sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang buhay namin ay hindi malayo sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Wala kang magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kayo ang aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Kayo ang aming sasambahin dahil kayo ang may likha ng lahat. Kayo ang aming sasambahin dahil kayo ang lumikha sa amin. Kayo ang aming sasambahin dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa oras na ito, sa lugar na ito, ang biyaya namin, Panginoon, na nagmula sa iyo, Panginoon, ay aming lalasakin. At ang buhay namin ito, Panginoon, ay gagamitin namin sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kayo lang po ang makapangyarihang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Sa pangalan ng iyong anak si Kristo Jesus. Amen. Amen. Isa po magandang ulit sa bawat isa. So, kung nasa-celebrate tayo ng Valentine's, di ba mas mahalaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, basahin natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa Efeso 2:4. Subalit napakasagana at habag ng Diyos. Nakabag ng Diyos at napakatakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsulay. Naligtas na kayo dahil sa kanyang pagkagalamahan. Amen. So sa oras nito, meron tayong dahilan, meron tayong sineselebrate na ibang klaseng pag-ibig, ibang pag-ibig kaysa sa mga minamahal natin. Yun yung pag-ibig sa atin ng Panginoon Jesus. Kaya sa oras nito, ating awitin, ating ihayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa oras nito. Ating ihayag ang kahabagan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa atin, hindi pa rin binigay, hindi pa rin natin matatanggap. Kaya palakpan natin ang ating Diyos.
iyong kagandahan, Panginoon, kagandahan loob, Panginoon, karapatan, kabutihan, walang pagpapaliw, Panginoon, ginawa ang aming mga puso sa pabidhani, Panginoon, ng iyong kagandahan, Lord, kabanalan, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming paglapit, Lord Diyos. Lalo namin lagi yung kabutihan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya mong gawin ang lahat, walang imposible sa iyo. Tuloy kami napasalamat, Panginoon, sa lahat ng kasama sa amin. Alak ko, Diyos, katapanin sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Tuloy na mag-ibig ka namin, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang batong pinupugihan namin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. At pinabalik namin, Panginoon, ang lahat ng aming papuri. Salamat sa iyo, dahil ikaw lang ang narapat-dapat natin ito. Maraming salamat po. Balik namin ang lahat ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Dahil sa lahat ay magsabi na hindi ko na alam sa Praise God at muli po, no? Napakasarap pagpuri sa Diyos, no? Kung celebrate tayo ngayon, ang sabi nga kahapon, no? Valentine's Day. O, yung may mga, sabi nga, yung may mga umiibig, may jowa, asawa. So, tayo po ay busy tayo, no? Kung paano sila ma-surprise, kung ano yung pwedeng regalo, no? Pero sana, no? Ganun din yung pagmamahal natin sa Diyos, no? Na tayo busy rin, no, sa yung paghahayag, no, paghanap ng salita, kung paano natin makapaligaya ang Diyos, dapat ganun din mga kapatid. So, bago po tayo malaman kung ano yung pag-ibig ng Diyos, no, so, ang Valentine's po, kung atin pong iisipin na hindi po yan biblical. So, wala siya sa Biblia, ang Valentine's, no? Yan po ay, kung hindi siya biblical, yan po ay traditional. Kumbaga nakagawian na lang natin na magbigay ng mga mahal sa buhay, sa asawa natin, no? Pero kung biblical po, mas higit po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kahit wala kang jowa, single ka, may asawa ka, bata, matanda, babae, no? Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung nag-celebrate tayo ng Valentine's every February 14, araw-araw ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, mga kapatid. Kaya sabi nga, kung tayo ay
gumagawa ng mabuti, no? Kung wala man ang pag-ibig ng Diyos, baliwala. Kung tayo ay tumutulong sa kapwa, no? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, baliwala ang lahat, no? So, ang pag-ibig ng Diyos ang pinakadakila sa lahat, mga kapatid. Yan po lagi natin tatandaan. Kaya sa umagang ito, no? Ihayag natin yung biyaya ng Diyos, nasapin natin, at ibigay natin sa Diyos ang kapurihan, no? Sa umagang ito, sino po ba yung malakas ang loob na magsasabi na ang Diyos ay gumawa ang maganda sa kanyang sa loob ng sarili mo? Sino po? Okay, sige. Bago natin simulan yan. May bago po ba? Yung mga bago? Ano po pangalan? Ayun po tayo. Nicole. Nicole and Jessa. Okay, sige po. Sino pa po? Jeya. Jessa, Jeya, and Nicole. Okay. So, sige po, pwede na tayo po. Welcome po kayo sa Living Christ, no? Sana po, hindi po ito yung una po na magsama-sama tayo sa paglilingkod, sa pagpupuri ng Diyos. Kasi, kung nandito po tayo ngayon, hindi po ito aksidente na nandito kayo. So, kalooban ng Diyos na umupo kayo dyan. Kalooban ng Diyos na gumising kayo ng maaga, maligo, magbihis, at yung panyapak ninyo ay dinala ng Diyos sa lugar na ito. Para purihin sa tayo ng Diyos. So, welcome po kayo sa Living Christ Church po, mga kapatid. Lahat po, welcome dito. No? At sino po yung malakas na loob? Sabi ko kayo na magpapatotoo? O sige, ako muna. Sige. Malakas ang loob po kasi, alam niyo sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Yung biyaya talaga ng Diyos dumarating sa tamang panahon. May mga pagkakataon tayo humingi sa Diyos na kung minsan alam natin walang sagot. So biyaya ng Diyos, napapasalamat ako sa mga relatives ko na alam niyo na ako lang yung ganito yung Christian na sa kamaraan ng lahat ng kapatid. No? So dumating sa punto na ayaw nila ako sa ganitong lugar kasi talagang Catholic talaga ako. So, dumating sa punto na pinalayas ako kung sino doon nangyari sa akin. So, ang biyaya ng Diyos, no? Sabi nga, seek first the kingdom of God, no? So, yun ang ginawa ko. Kahit pinalayas ako. Pero alam niyo sa kabutihang palad, no? Sila na, no? Sila na yung text, tumatawag, kumusta ka na? Pinipray ko na ganyan, no? Yung mga dating hindi naniniwala sa salita ng Diyos, alam nyo mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos, naniniwala na sila, no? Amen. Naniniwala na sila. Sabi ko sa kanila, ang mga pangailangan natin, given na yan, no? Kaya nga sabi ng ating Panginoon Diyos, no? Unahin mo ang kanyang kaharian. Seek ye first the kingdom of God. In all things, shall be. Lahat, idadagdag na lang, unahin mo lang, no? So, ganun po, yung mag-anak ko sa Laguna, yung mga kapatid ko na galit sa akin, no? Yung mga akala mo talaga, ang laki ng kasalanan ko, pero kung tutusin, marami ng kasalanan, no? So, yun na, pinapasalamat ako sa Diyos na kumilos yung pangyayari ng Diyos sa buhay nila. So, sabi nila sa akin, napakabuti ng Diyos para sa iyo kasi iba na yung kalagayan mo. Nakikita namin, mas masaya ka, no? Mas blooming ka, no? Blooming talaga mga Kristiyano, no, mga kapatid. So, sabi nga, I'm 44 na po ako. Yung mga kawas ko, 44, iba na yung itsura. So, sabi ko, ang Kristiyano talaga, sabi ko, ang pagpapala ng Diyos, hindi lang spiritual, no? Physical, no? Lahat. So, sabi nga nila, mukha daw akong 10 anos lang mahigit. Sabi ko nga, konti na lang, mukha na akong pitus. So, ganun. So, pabata. So, yun sabi ko sa sarili ko, maraming salamat Lord kasi yung mga kamag-anak ko, kinikilala na ako hindi sa Diyos. So, yun lang yung yung pasalamat ko sa Diyos na sana yung mga kamag-anak din natin, yun din yung natin, yun din yung motibo natin, natalin natin dito. So, hindi lang tayo yung makakamit ng biyaya ng Diyos. So, yun po, sa Diyos lang lahat ng papulit pa, salamat. Sino pa po? Wala nang matapang?
Kasi sabi ng Diyos, no, ang magkakahiya sa akin sa lupa, ikakahiya niya sa langit, no? So, dapat matakpan tayo na maghayag ng kabutihan ng Diyos, no? So, sino po? Si Sheena daw. Welcome, Sister Sheena. Kayo na pa gusto mga nangyari, hindi ko ipapansin. Magpapatoko. Good morning po sa lahat. Magpapasalamat po sa Panginoon dahil sinagdagan yung edad ko kasi February 11, 20 na po. And magpapasalamat din po sa Panginoon na hindi niya akong mag-music. Tapos sa school ko naman po, magpapasalamat ako na dinagdagan na Panginoon Lord. Tsaka especially sa magulang ko, nandiyan palagi sa amin. At yun lang po. Thank you. Praise God. No, sabi nila, pag pinanganak ako nung February, kulang-kulang, no? Pero napatunayan, no? Hindi lang sa Sister Sheena February, pero napakabait, no? Hindi totoo yun, no? Anak talaga ng Diyos, no? So, kahit February, kahit panganak, kahit anong buwan, no? Talagang makikita mo yung kabutihan ng Diyos. Makikita mo talaga yung, sabi nga, ginagamit siya dati, yung maliit. Kung hindi po tayo tatanong, maliit pa yan, nandito na yan, no? Nawala lang ang matagal, pagbalik, matanggal pa sa akin. So sa biyaya ng Diyos, ginagamit siya para tumutong na sa gawain ng Diyos. So sa Diyos ang kapurihan sa lahat ng mga bagay niya. Sino pa po? Lala? Okay, kung wala na, sige po. Alam naman natin lahat tayo may patotoo, no? Kung minsan nahihiyalan tayo. So sa lahat ng mga patotoo na yan na ginawa sa atin ng Diyos, pasalamat natin na kahit sa kabila ng hindi tayo mayaman, hindi tayo sagana sa lahat ng bagay, pero yung biyaya ng Diyos, yung contentment, no? So yun yung pinaka-importante. Sabi nga, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka ka-influensya, kung hindi ka kontento sa buhay mo, gaano wala ang lahat. Kaya ang Diyos, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ipagpasalamat natin kung may problema tayo, sakit, karamdaman, no? Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya lahat ng mga patotoo natin, pagpasalamat natin, mga kapatid. Panalangin po natin, panalangin po tayo. Ama, maraming salamat sa mga bagay, sa mga patotoo, sa kabutihan mo, sa kabila ng aming mga problema, pagsubok sa buhay, ay hindi ka, Panginoon, na nagsasawa, Panginoon, na kami ay iyong proteksyonan, kami, Panginoon, ay tugunan ang aming pangangailangan. Maraming salamat sa buhay namin. Maraming salamat sa kalakasan namin. Maraming salamat sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga tinatangkilik, trabaho, pinagkakakitaan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, na magamit namin sa iyong kaluwalhatian. Na ang buhay namin ay hindi masayang. Na ang buhay namin, Panginoon, na magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Kaya sa oras na ito, sa lugar na ito, kayo po ang aming pagpupurihan, kayo ang aming sasambahin sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. At muli po, darating po tayo sa pinakamahalaga yung paghahayag ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung ating mga puso at isipan, no? May Biblia yan, na kung saan mag-focus tayo, mag-take tayo ng chapter and verse. So yun lang po, naway tumimo sa ating puso at isipan ang ating maririnig na salita ng Diyos. At muli po, tatawagan po natin ang lingkod ng Diyos na gagamitin upang maghayag ng kanyang salita. Tatawagan po natin si Pastor Carlito Bibi. Sa kapagpalang mga muli mga kapatid na tagalagbalataya, ako'y kadala kung muli gamitin ang ating Panginoon sa kanyang nabasan. At di po aksidente ng ating mga bisita na dalo sa lugar na ito. Welcome po kayo kapatid, pagpalain niyo ang Panginoon. At alam natin may plano ang Diyos sa mga sa atin. Bakit kayo ay narito? So alam po natin mga kapatid na ang araw na ito ay araw ng mga mahinga. Kaya narito tayo. Kung sila ay dumaraos ng karawan ng mga puso sa kanila, karawan ng mga puso, ba tayo naman nagdiriwang patungkol sa pag-ibig ng ginawa ng
ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo kung bakit tayo mayroong pag-ibig. So tayo po ay patuloy na darako sa ating pag-aaral sa oras na ito ay ating pong basahin ang Matthew 7:21. Okay? Batay po yan sa ating pag-aaral, sa ating Sunday school, at ating po sinusundan yung ating mga pag-aaral para mas lalong mabigyan ng tingin kung ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa bakit nasulat ang Matthew 7:21 at sinabi niya ang mga bagay nito. Na kung ito po'y babasahin natin na hindi natin maunawaan na para lamang sabi nga, para lamang itong patingaw na umaalingaw-ngaw. Tumutulong, di natin alam kung ano ang mensahe. So, tayo po'y lumayo, kagana natin pag-alang sa salita ng Panginoon. Matthew 7:21 ang sasabi, hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi iyaw lamang tumutupad sa kalooban ng ating Ama nasa langit. So tayo po sa taling ng langit. Minsan padakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin at nagpasalamatan Panginoon sa oras na ito. Tunay po niya sa kami ay lumalapit sa hindi kababaang loob. Alam ang karunihan ng aming mga puso kami yung patawarin upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Sa oras ito, Ama, aming hinihingi ang ipaglumbay sa pati sa amin. Dahil buksan ang aming puso at isipan upang iyong salita ay pumasok ang aming may sa buhay. Lagi po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na sa labas nakakarinig ng ibang salita na patuloy mo silang buksan ang kanilang puso at isipan upang maunawaan nila, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito. Kailangan ko, Panginoon, na patuloy ikaw kumilos sa bawat isa amin upang patuloy kami makalakad ng nais sa iyong kalooban. Salamat, Ama, dalangin namin ang anong magawain ng iyong kaaway sa lugar na ito'y aming ginawasan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos. Uli, aming pinabalik ang sa papulang pasalamat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus na aming pinapagligtas. Dahil po magsabi na, Amen. Kailangan po natin ang ating Panginoon. Bago po ako magsimula, may isang kwento, sabi nga sa probinsya dati. Sa probinsya po, kapag may isang tao na kilala niya ang artista, Fernando po. Ang pangarap niya sa kanyang buhay, makarating siya ng Maynila. Napakalayo ng Bicol, di ba? Napakalayo ng Bicol. Pero sabi niya, ako, Brad, kasi makakailan kami. Ako, Brad, ang pangarap ko sa buhay, makita ko lang si Fernando po. Sapagkat napaka-paborito ko. Paborito kong artista, alam na alam niya ang kanyang mga pelikula, pati yung kilos niya sa pakikipagsuntukan, kayang-kaya niyang gayahin. Subalit kung dumating ang panahon na kami ay mga binata na kahiwalay na kami. Napunta siya ng Maynila, kaya ako naunahan nagpunta ng Maynila. Trabaho niya po ay talagang ng handicraft sa Project 3, ay Susi, yes, na Destino. Hanap niya na rin Fernando po kung saan nag-shooting. Nung natagpuan niya, lumapit daw siya. Nung paglapit niya, sabi niya, hindi naman ako kilala, pero siya kilala ko. Yun na isang nakakalungkot, mga kapatid. Minsan may mga tao na kilala natin yung mga iniidolo natin na tao, pero pag nakita tayo personal, hindi naman tayo kilala. Ganon din po sa atin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Kristo ang mga bagay nito, na hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yan. Point number 1, sabi nga, hindi sapat ang pagsabi lang ng Panginoon. Hindi sapat na tinatawag natin siya, Panginoon. Yan. Dahil, pagdating ng araw, nakakalungkot mga kapatid, bakit kilala natin siya, matagkatanungan, kilala pa tayo ng ating Panginoon. Malamang Diyos siya, alam niya, kilala niya tayo, pero kilala tayo ng ating Panginoon dahil tayo ay
namumuhay sa kasalanan. At tayo namumuhay sa kasalanan, tiyak na may nakatakda sa ating parusa na kamatayan. Iyan ang naghihintay sa mga Kristiyano na hindi sumusunod. Kaya sinabi ng Panginoon ito, dahil kung siya nangangaral, kung sisimulan po natin, simulan na Matthew chapter 5, nagsimulan ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, maraming naniniwala sa Kanya. Napakaraming sumusunod, napakaraming namamangha, subalit pagdating ng panahon. Kala nila, sapat na yung sinasabi nila, Panginoon, kilala kita. Pero tanong, tumatawag sila, Panginoon, Panginoon. Alam natin, lahat mga kapatid, alam natin na may Diyos, lagi tayong tinatawag, lagi tayong tumatawag. Pero sigurado pa tayo na pinakikinggan tayo ng Diyos. Sabi nga, kung tayo mga tao ay namumuhay sa kasalanan, ay kailanman ay hindi tayo pakikinggan ng Diyos yung ating mga dalangin. Bakit? Dahil wala tayong relasyon sa Kanya. Ang isang Pilipino na walang linya, hindi nagbabayad, hindi na sa PNDT, kapag ka pinutulan ka, walang anang koneksyon. Tayo mga tao, mga kapatid, nung araw, nagpaksuhay ang tao sa Diyos at siya ay lumabas, naputol yung ating magandang ugnayan sa Diyos at sa tao. Kaya gumawa ang maraming tao ng kapamaraanan para ito ay manumbalik. Gumagawa sila ng mga tradisyon. Yan, makikita natin tayong lahat ay nanggaling dyan. Ako po ay isang pikir ng katekista, kaya alam ko. Laging tradisyonal po ako, tuwing alas 6 sa Grunong Sabio, tuwing Kista, mahal na araw, magpipilitin siya, o lahat na uri, ang kakawang gawa, lahat na po yan ay ginagawa ko kasi alam ko na tungkulin ng isang Kristiyano. Pero ang sabi sa 7:21, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang lamang pinatupad sa kalooban ng aking Ama. Yan. Maraming tao mga kapatid ang nagsasabi. Yan. Sabi nga, nagsakripisyo, nagsisimba. Yan, nagsisimba, nagdarasal. Hindi natin kayang tawaran yung mga panatiko sa simbahan. Lumalakad yan ang panahon, simula pintuan ang ganun sa altar. Hindi mo kaya gawin yan. No? Ganyan po ang mga manang noong araw. Ganyan yung mga matatanda noong araw. Sa kabila ng kanilang mga ginagawa, na pagsakripisyo, pagpipinigin siya, pagkakawang gawa, lahat po yan ay basura sa ating Panginoon. Kung wala tayong relasyon, wala tayong tamang relasyon sa Kanya. Kaya ano kailangan? Sabi nga, i-apply natin, unawain natin ang Kanyang salita. Yung ating pagtawa, sabi nga dapat makita sa ating mga buhay. Kailangan makita sa ating mga buhay. Na ikaw nga ay tumatawag. Yan. Kaya di ba sabi ng Bautista, kung balikan natin yung napag-aralan natin, nung nagpapabautismo, napakaraming lumapit sa kanya ang pagpapabautismo upang makaiwas sa paghatol. Anong sabi ng Bautista? Lumayo kayo sa akin. Sino ang nag-utos sa inyo? Sino ang nag-utos sa inyo? Hindi nyo maaaring maiwasan darating na paghatol. Sabi nga, ipakita nyo muna sa pamagitan ng inyong mga gawa na kayo na ay totoo nagsisisi. Maliban mga kapatid ng tao ay hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, hindi siya kailanman diringgin ng Panginoon. Dahil ang hinihingi ng ating Panginoon ay yung totoong pagsisisi mo sa iyong kasalanan. Ang sabi sa 1 John 1:9, ang sabi sa 1 John 1:9, kung patulong mo, sabi nga doon, kung ipapahayag
Kung ipapahayag mo yung mga kasalanan, tapat ang Diyos na ikaw ay patatawarin. Sapagkat siya ay matuwid at lilinisin ang lahat ng iyong kasalanan. Ay paano kung napakataas ng iyong pride? Siya may kasalanan hindi naman ako. Tanda natin mga kapatid, gaano malakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung tayo ay nagkasala, alam ng Diyos na tayo ay papunta na sa impyerno. Papunta na sa impyerno, pero hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay mahulog sa pagkakasala. Na tayo ay matupok, tayo ay mahulog sa walang hanggang pagdurusa sa Hades. Kaya sabi nga niyan, yung mga matatanda, pinapapunta ka naman pinapapunta ka sa langit, pupunta ka naman sa impyerno. Tanda natin mga kapatid, ipinayang na ng ating Panginoon sa Kristo kung paano tayo mananampalataya sa Kanya, dapat natin tuparin ito. Diyan po tingpipit, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Ang utos niya, tayo ay manampalataya sa Kanya. Napakalawak po, mga kapatid. Yan. Sabi dito, patigin natin, tingnan natin ang ating sarili. Suriin po natin mga kapatid ang ating sarili. Ako ba ay namumuhay pa rin sa kasalanan? Ako ba ay namumuhay pa rin sa isang tradisyon lamang? Ang aking bang pagpunta lamang sa simbahan ay dahil sa ako ay mayroong ministry, mayroong nagigitara ko, o nagpapaawit ako, yung ba ang ating buhay? Kung gano'n ang ating mindset mga kapatid, kaya gumigising na maaga para lang sa ating gawain sa simbahan, hindi po yan ito kapatid. Dahil ang pagkilos ng banal na Espiritu, mararamdaman mo mga kapatid, lalo na kapag ikaw ay umawit. Tanda natin mga kapatid, kapag tayo umawit, huwag kang umawit na nakadilat. Marami ka makikita. Umawit ka, ang pag-awit ng Panginoon ay nagsasamba ka sa Espiritu at ang Espiritu hindi mo nakikita. Nararamdaman mo, pero hindi mo nakikita. Kaya minsan mga kapatid, kapag ako ay natutugtog, nakapikit talaga ako. Pinakikinggan ko yung mensahe ng kanta, yung mensahe ng Panginoon. Ano ba yung mensahe ng Panginoon sa araw na ito? Ano ba yung pinaabot sa akin? Kung hindi natin yan nararamdaman, mag-isip-isip tayo mga kapatid. Kapag sabi nga sa ministry natin sa Panginoon, sa ministry natin, halimbawa, sa leader, kapag ka hindi magkaparehas ng Espiritu sa Lisiyan. Magkasalisiyan mga kapatid. Tanda po natin yung mga kapatid. Pag namin may pagkakalo, ang isang gitara, kapag kapingin ko ay isang string, hindi na kailangan magkasundo yan. Hindi pare-parehas mga kapatid. Ito, although hindi sila pare-parehas ng laki, pero may kanya-kanya sila ang ministry. Amen? Para sa likod daliri. Sa mali ka bakit huwag ang itik? Kaya may mga kanya-kanyang ministry po yan. Huwag kong gawin kamay pa, hindi na babagay. Yan. Minsan mga kapatid, gano'n ang isang Kristiyano. Sinasabi niya, siya ay Kristiyano ba't hindi nakikita sa kanyang buhay ang pagiging Kristiyano. Yan po ang napakalinaw mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon yan sa mga tao, sa kanyang mga alagad, na hindi lahat at tumatawag natin Panginoon ang tunay papasok sa kaharian ng langit. Point number 2, ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. 51. Yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang tunay na Kristiyano ay sumusunod sa Diyos. Although hindi siya perfecto, pero sabi nga, nagpapatuwid siya. Kung ikaw ay Kristiyano, na ayaw mo makarinig ay, mahirap mag-dahil si Pastor, mamaya kung pinatatamaan. Nag-aarating mga kapatid, bago pa kami tumayo dito sa amin na tumama ito. Kami yung naka-approach na gawain. Tandaan po natin yan. Ang Kristiyano, although siya ay sabi nga, naglalakad, minsan nadadapa, hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong pagkakadapa. Pagkos sa tinitingnan niya
yung iyong pagbago. Ibig sabihin, walang perfecto Kristo. Tandaan natin mga kapatid yan. Kung sinasabi mong ikaw ay isang taong hindi nakakasala, ikaw ay isang taong sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan. Yan po ang napakalinaw mga kapatid. 1 John 1:7 hanggang 8, may kita po natin yan. Kung sinasabi natin tayo ay hindi nakakasala, ay isa tayong taong sinungaling. At sabi nga, kapag sinungaling, alam na natin kung saan yung pupunta. Alam na natin kung saan nagmula ang kasinungalingan. Tanda po natin mga kapatid na walang perfecto Kristiyano. Ngunit, kung namumuhay tayo ayon sa Espiritu, madali tayong nakakabagon. Yan. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Kaya sabi nga sa Galatians 22, huwag tayong mamuhay sa 19, sa Galatians 5:20, huwag tayong mamuhay doon. Yun ang mga gawa ng laman. Kailangan ng isang Kristiyano ay may bunga ng Espiritu Santo at ito ay nakikita sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Yan. Hindi siya mainggitin, hindi siya magagalitin, siya ay mababang loob, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Yan. Dahil pinalayan na tayo ng ating Panginoon Kristo. Nakakalungkot mga kapatid kapag isang Kristiyano napakarami pang sigalo. Sabi nga mga kapatid, ang isang Kristiyano, kapag siya'y nagkasala, hindi kailangan malubugan ng araw. Amen? Kagad-agad humingi ka ng tawad. Kagad-agad pawiin mo. Dahil hindi naman lahat tayo, kahit yung pastor, nakasala pa rin yan. Hindi nakasala pa rin yan. Pero ang kaibahan ng Kristiyano, ang kaibahan ng anak ng Diyos, hindi siya nananatili sa pagkakasala. Hindi siya nag-iipon ng kasalanan. January, February, March, April, hanggang sa isang taon. Pagdating ng isang taon, magsisimba ko. Makakumpisan ako. Sabihin ko na tayo kasalanan, may Father. Matapos ang isang taon, na simba siya ng bagong taon, nangumpisan na, malaya na naman ulit, gumawa ng kasalanan. Kasi yung kasalanan niya, nandun na kay Father. Nandun na kay Father, bigay na. Tanong, paano ngayon kung dumating ang panahon, dumating ang araw ng iyong kamatayan, na ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, saan ka ngayon patunta? Yan ang dapat nating tandaan, mga kapatid. Sabi nga, kailangan ang isang Kristiyano, alam niya ang kanyang ikinikilos. Alam niya yung kanyang ginagawa. Suriin natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi yung kapitbahay, hindi pwede si Pedro, si Juan ang ating tingnan. Bakit si Juan ang bumuhay sa ganito? Kapatid, magsalamin tayo. Magsalamin tayo, kapatid. Baka nakikita mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Hero, yung puwing mo, mas malaki pa. Hindi mo makikita. Malimit ba, kapatid, ang mga Kristiyano, nakikita yung kamalian ng iba. Bakit hindi niya nakikita yung kamalian ng kanyang sarili? Kapatid, sabi nga, matato tayo sa Diyos. Dahil yan ay may babala ang Panginoon. Tanda natin mga kapatid, lahat tayo haharap sa Kanya. Pagdating ang takdang panahon. Ayawin mo natin sa hindi. Napapanahon, may kanya-kanyang oras na pagbalik ang kamatayan ng tao. Sana na mga kapatid, yung mga bagay na yun na nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo ay maisip natin na mabuhay na naayon sa kanyang kalooban. Hindi naayon sa kalooban ng ating mga sarili. Dahil kapag sinunod natin ang mga sarili natin, kinakalaban natin ang Diyos. Dahil ang nais ng ating sarili ay kasiyahan, kalayawan. Yan po ngayon mga kapatid. Dahil sa huling araw, sabi nga sa banal na kasulatan, sa huling araw ay mabababat ng kahirapan ng mga kabataan, magiging sulit sa magulang. Kaya napakarami po yan sa panahon ngayon. Hindi natin pwede pasabalian dahil yan ay nakasulat. Kung yan ay hindi mangyari, nangangahulugan, hindi totoo yung banal na kasulatan.
kasulatan. Lahat po yan mga kapatid. Lahat ng ating kinikilos dito sa ibabaw ng mundo ay sabi nga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sabi dito, isang Kristiyano, ang nakita mo sa kanyang pamumuhay, may bago sa kanyang pamumuhay, at sa kanyang pag-ugali, makikita mo sa kanya ang pag-ibig na nagbubuhat sa ating Panginoong Kristo. Maraming nakaalala ng pag-ibig kahapon. Yan. Yung katrabaho ko, sabi niya, lahi-lahi, uuwi ako brad. Sabi niya, Foreman, uuwi ako. Sabi ko, bakit? Bahaya kayo baga. Yan. May pupuntahan ako. Sabi ko, napakalayo naman. Hindi. Mayroon akong kadig. Naghihintay na sa subo. Sabi ko, may tanong na. Hindi po tayo nag-ano. Yan po ang buhay ng wala sa ating Panginoon. Magpapasalamat sana ako sa Panginoon. Kung doon man lang, tunay niyang asawa ay hindi. Tanda natin mga kapatid, napakamaling gawain. Sabi ko nga, Brad, kung ano ginagawa mo sa iyong kapwa, yung pinagagawin sa iyo. Huwag mong hintayin na yung ginagawa mo sa asawa mo ay gawin din sa iyo. Yan. Kaya sabi nga, para kang naghagis ng bato pataas na sa ulo ko bumagsak. Anong bagay na ginawa natin sa ating kapwa na nakasakit, batitay ka. Darating ng araw, ikaw din ang nakasakit. Kaya na, mga kapatid, isipin natin, sa bawat araw na ating ginagawa, ang ating ginagawa ay isipin natin na makagawa tayo ng kapurihan at kalugod-lugod sa ating Panginoong Kristo. Pangatlo, sabi niya dito, point number 3, sapagkat ang yung mga ginagawa natin, sabi niya, sa number 3, dito natin makikita mga kapatid, yung mga tiwiran ng mga tao na maling pangmatwiran na parang sinusumpatan nila ang ating Panginoon. Sa Matthew 7:22, sabi ito, may mga sabi, maraming magsasabi na sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Napakarami silang sinasabi na para bang yung kanilang mga ginawa na kabutihan na ginawa nila ay sinasabi nila sa Panginoon na para lang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakalungkot mga kapatid na sabihin mo na lahat tayo harap na Kanya, Panginoon, nagkikitara ba ako sa simbahan? Panginoon, prayer warrior ba ako? Panginoon, nagpapaawit ba ako sa simbahan? Panginoon, tumutulong ba ako sa mga ulilang balo? Nakakawang-kawa ako. Marunong akong lahat ng yan ay nakagawa ko. Pero, kung ang iyong ginawa ay sabi nga, may hinahangad na kapalit. Kung ito ay ginagawa mo para magkaroon ka ng kapurihan sa mga tao, para maituluhin ng isang tao, Diyos din, basura yan, harapan ng Panginoon. Mga kapatid, kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito, siguruhin natin mga kapatid, na kaya natin nagagawa ang mga bagay na nakakapagpahayag ka ng salita ng Panginoon, siguruhin natin mga kapatid, na yung ating ginagawa na yun ay buhat talaga sa Diyos. Yan, huwag natin kasalanan mga kapatid, dahil sa Satanas man, ay mabigay din niya ng kapangyarihan. Bubuhay pa natin ang patay, na nga ay magaan yung anghel. Huwag tayong paalitin mga kapatid sa kaaway ng Diyos. Yan. Lahat ng yan ay sinasabi ng mga tao sa ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Lumayo tayo sa atin. Bakit? Kayong mga mapagawa ng kasalanan. Alam naman natin mga kapatid na ang kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At kung ikaw ay hindi magsisisi sa iyong kasalanan, tanda natin, mayroong ipinangakong buhay na walang hanggan ng Diyos sa lahat na umiibig sa Kanya. But may ipinangako din na buhay na walang hanggan sa mga tao na patuloy na sumasalansang sa Kanyang kalooban ang magiging kalagayan nila
ang magiging bahagi nila ay sa naglalawang na sufri na siyang pangalawang kamatayan. Kaya napakalinaw mga kapatid na hindi sapat na nagsisimba ka, hindi ko sinasabi mga kapatid na huwag ka na magsimba. Yan. Hindi sapat na ikaw ay may ministry, hindi sapat na ikaw ay lahat na gawain sa simbahan ay aktibo ka. Kung ang iyong isip ay makita lang, napakasarap tumayo sa pulpito, napakasarap magpawit sa Panginoon, nagpapalakpakan ng tao, tuwang-tuwang ka, proud na proud ka. Kaya sabi ko nga, mas gusto ko tumutong sa ganito ko na maliliit na simbahan kaysa doon sa malaking simbahan na sabi nga, pinapalakpakan na yung mga mahalito. Tanda natin mga kapatid, na tayo umawit sa Panginoon, tayo nagpapalakpak para mapapurihan ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid, tanda po natin mga kapatid, nasabi nga napakalaga na dapat nating maunawaan na ang pagiging Kristiyano, hindi lamang ito sa katawagan, hindi lamang sa iyong pagiging aktibo sa simbahan, hindi lamang ito dahil sa mabait ka, hindi lamang ito sa marunong tumulong sa iyong kapwa, hindi lamang ito sa nagpatayo ako ng simbahan, hindi po mga kapatid. Lagi kong sinasabi, kung kami ay may sariling simbahan na pinanggalingan, na kung saan kami nagpapaligirin, pero kailanman ay hindi namin hindi ko inako na akin. Bakit? Para sa Panginoon yan. Tayo lamang ay naging bahagi, pinahabagan ng Panginoon, hindi po ang ating puso, kaya ginamit ay sumito ng ating Panginoon para tayo ay gamitin sa kanyang ubasan. Kaya mga kapatid, tanda natin, sa lahat ng ating ginagawa, sikapin natin na ito ay karapat-dapat sa Panginoon. Suriin natin ang ating sarili. Sabi nga, sa pagtatapos ng ating misay, sa tanghalin ito, isipin natin, mayroon ba akong puot sa ating puso? Mayroon ba akong gagalit? Mayroon ba akong hindi nakakasundo? Yung aking papagiging aktibo ay tradisyonal lamang? Kung gano'n kapatid ang ating pamumuhay, hindi pa huli ang panahon na dapat natin mabuhos. Sabi nga, magpumi tayo sa ating Panginoon. Tanda po natin mga kapatid, yung sinabi na talata, 3 talata lang mga kapatid at iluha ko doon sa ating pinag-aaralan sa Sunday School. Paganda na po yan mga kapatid, yung ating Sunday School. Kung kukunin natin ang pinakaminsahe niya, napakaganda mga kapatid. Tanda po natin na pagtapos niyan, sabi nga, magiging mas malalim ang ating pagkakakilala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, isipin po natin mga kapatid yung ating Panginoon. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para lang sa isang bagay. Para lang sa isang bagay na mahalaga na ating ginagawa dito sa simbahan. Tinawag tayo para siya ay mabigyan ng kapurihan. Lagi natin isipin mga kapatid na ang ating pagpunta rito, siya ang ating pinapupurihan. Hindi tayo tumitingin sa tao. Ang sabi ng ating Panginoon, Hebrews chapter 12, verse 2, ito natin ang ating pangingin kay Kristo Jesus na siyang pinagbulan ng ating pananampalataya at siya ang magpapasanta rito. Tanda natin mga kapatid, huling talata na sabihin ko sa ating pag-aaral sa umagang ito. Santiago chapter 1, verse 22. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dadaya natin ang ating Israel. Sa lahat ng nabasa natin sa banal na kasulatan, dapat i-apply natin sa ating buhay. Sabi nga, kapag ito i-apply natin sa ating buhay, mayroon ito ipito. Hindi ito, sabi nga, paglabas mo dito parang wala na, mayroon po ito mga kapatid. Sana naman lang, pag nakita tayo, yung mga Kristiyano, na sabi nga, ay namumuhay sa kasalanan na kaliwas ang kanilang dinadakaran
sa pamagitan lamang ng paalala natin, maibalik natin sila sa basahan ng ating Panginoon. Kaya sa uling, yan po ating pinag-aaralan sa Sunday School, papunta po tayo sa Great Commission. Napakaganda po yan. At sabi ko nga, mas lalo kung yan nasusundan ko kapag ako nagtuturo, napakaganda po kasi ng Matthew. Na nakita natin kung paano yung pinanganak ating Panginoon sa Kristo, kung paano siya ng ministeryo, kung paano siya ng disipulo sa kanyang mga alagad. Sana mga kapatid, ang totoong Kristiyano, sabi nga ay nabubuhay na may pag-ibig at nakaugnay sa ating Panginoon sa Kristo. So, sa oras po ito, ay sandaling tumaya. Awitan po natin ang ating Panginoon sa oras ito. Dahil po, sabi nga, wala tayong magagawa kung wala tayo sa ating buhay. Alam ko mga kapatid na itong meeting po ito ay sabi nga, likha ng mga kapatid natin, likha ng yung lingkod na ito po yung aking buhay dati. Alam po natin mga kapatid ng ating buhay, ano man ang ating gawin, kung wala ang ating Panginoon, hindi natin kaya. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Hindi sa ating sarili lakas. Sa'yo, Panginoon, ako'y aasa.
sarili sa buhay natin. Kapag sinabi ko ang iyong iba na salita, dahil kung ito ay pinakikikanan lamang natin, ngunit sinabi ang ginagawa, ay dinadaya natin ang ating sarili. Tulungan mo ako sa aming Panginoon, na kami sa'yo lamang magtiwala, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Dalangin ko nga, bakit ito Panginoon, na lumabas sa bulwakan ito na taglayan ng pagpapala espiritual. Dalangin ko din, Panginoon, ang mga nakarinig ay mga salita na patuloy kong ingatan at iyong mga salita na kabisang ng puso at tumubo nito ay may pamuhay nila. Salamat naman sa patuloy na pagkilos ko sa bawat isa sa amin. Salamat kay Banal Espiritu na patuloy na pagkilos sa bawat isa sa amin. At dahil ikaw dapat, Panginoon, ang mantaan sa aking mga buhay. Salamat naman na iyong papuri o ang pinalala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, dahil kung magsabi na, Amen, isang malakas na palakpakan sa Panginoon. Maraming salamat sa Diyos, no? Sa Diyos ang kapurihan at pwede po tayong pumupo. At sa muli po, tandaan po tayo sa isa sa mahalagang gawain ng Diyos ay ang pagbibigay. Sabi nga, ang pagbibigay ay dapat maluwang sa dibdib at hindi lang pipilitan lamang. No? Kaya sa oras na ito, hindi lang pera, hindi lang kung ano pwede natin ibigay sa Diyos. No? Ibigay natin yung ating kabuuan, ibigay natin yung effort, oras, buhay, no? Panahon. So, hindi lang po kung ano po pwede natin ibigay sa Diyos, yun po ang dapat natin ibigay, mga kapatid, hindi lang pera. So, ang salapi na nalilikom po sa iglesia ay ginagamit din po natin sa paghahayag ng salita. No? So, mapalawak ang kaharian ng Diyos at ito ay magamit sa kalwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Kaya po sa oras na ito, pwede na po tayong magbigay habang magbigay ng pag-ibig ng musik. Pwede na po tayo magbigay. Salamat
maraming salamat sa mga bagay na ibinibigay niyo, Panginoon. Maraming salamat sa pangailangan, Panginoon, na ibinibigay sa amin. Maraming salamat sa lakas namin, Panginoon, upang kami magtrabaho. Maraming salamat sa buhay namin, Panginoon, para magpatuloy, Panginoon. Lord, maraming salamat ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat sa kalusugan. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na kumpleto kami sa kung anong meron kami sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema. Lord, alam namin, Panginoon, na kayo ang great provider, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lahat ng aming kaloob, Panginoon, hindi lang pera, hindi lang salapi, hindi lang material na bagay, maging ang aming buhay, i-offer namin sa iyo, Panginoon, ang aming oras. Naway, Panginoon, magamit natin ito, Panginoon, ang aming buhay, oras, effort, Panginoon, sa iyong kalwalatigan, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, sa lugar na ito, kayo lang aming sambahin sa Espiritu ng katotohanan, sa iyo ang papuri, pagsamba, sa pangalan ng anak ko si Kristo Jesus, na pagsabi ng Amen. Sa Diyos ang papuri, salamat at kami sa kanilang mga kapatid. At muli po mga kapatid, punta po tayo sa ating mga gawain sa church, no, mga kapatid. Paalala, meron po tayo ang tawag ito. Alahan po natin mga kapatid pag linggo. Meron po tayo Sunday school. No? Marami po tayong matututunan doon. Minsan sa kabisita natin na kung minsan hindi na natin nabubuklat yung ating mga Biblia, mga kapatid. No? Kung meron po tayong time, agaran po natin mga kapatid na para tayo ay makatalo sa Sunday school. Marami po tayong matututunan mga kapatid. 9:30 and Sunday service po, mag-uumpisa na yung ating sa mga baguhan po 10 nag-uumpisa na po yung ating praise and worship. And Saturday po, pag Sabado po, sino po yung may time, no, na makapunta dito, meron po tayong prayer meeting every Saturday, 6:30 p.m. Kung meron po kayong time, welcome po kayo dito. Pasok lang po kayo dito at lagi po may tao dito pag Saturday. Magsama-sama po tayo na manalangin, no? Kasi dapat, sabi nga sa mga Kristiyano, huwag natin kalilimutan yung pagtitipo na gaya ng ginagawa ng ilan. Lalo na ngayon, alam na natin ang papalapit ng ating Panginoon. Sino po lang mga kapatid, pinapalalahanan tayo na dapat tayo lagi ay nagtitipon-tipon sa gawain ng Diyos. Kaya bigyan po natin ng panahon, oras, ang mga gawain ng Diyos, no, mga kapatid. Saturday po, sana po kung meron po kayong time, punta lang po kayo dito, sabay-sabay tayong manalangin. So, ano po ang mga si Pastor Ruben, nandito lang po palagi. Ako nandito po pag Saturday. So, hindi po nawa ng tao dito pag Saturday. At muli, kung tayo po ay may tayo pag Saturday, so pag Sunday po, pwede po tayo mag-invite, mamamahal natin sa buhay, no? Hindi lang sa atin, yung mga kasama natin sa bahay, kahit hindi natin kamag-anak, invite natin mga kapatid, kasi sayang. No? Isa po yun na putong, kumbaga sabi nga salita ng Diyos, yung putong na reward na nag-i-invite ka, na kaluluwa, no? Laksa-laksa, libo-libo ang rin, no? ang natutuwa sa pamamagitan ng pag-i-invite mga kapatid, especially sa mga kamag-anak po natin mga kapatid. Yun po, kung sino po yung gustong matuto na kung ano man po yung ministry na kasukan ng music, pwede po, welcome din po kayo, makipag-usap na po kayo sa mga ministry. So yun po, sa Facebook po, meron po tayong Facebook account, LCC. Ayan po, Living Christ Church. I-scroll nyo po, doon po natin malaman yung mga activities ng church, yung mga kung updated ba, yung mga gusto natin malaman, makita yung mga preaching. So doon po din yung ma-refresh yung mga bagay-bagay na nangyayari dito sa church. Scroll niya po. Sa biyaya ng Diyos mga kapatid, sa linggo ito, so pasalamat po tayo sa Diyos at muli nagawa natin yung isang utos, no, na magsamba sa araw ng linggo. Kaya palakpakan po natin yung ating mga sarili mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakasamba sa oras na ito mga kapatid sa kuyang biyaya. At muli po, wala na po ba ibang announcement? Kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor Ruben para
sa pagwakas na panalangin. Amen. Kumusta na kayo? Masaya ba kayo sa harap ng Panginoon? Amen. Malapakan natin ang Diyos. Totoo po yun na sinabi ay kung natin tumayo. Siyempre, kung tayo ay nananalangin na may awitin, dapat nakatayo tayo. Sabi ko nga, unti-unti na itutuwid natin yung mga discipline, mga maling tradisyon. Matatandaan po nila na pagkakukuha nila namin, nakaupo na ganyan. Mas isan pa pumunta, na may maupuan man na pinakaupo ko muna. Pero, dahil nasa ito ay pinawitin sa una, ay po ay aawitin na tayo. Siyempre, mananalangin na tayo. Mga kapatid, tama yung paalaala ng ating pong kapatid na pastor, na may mga pupunta sa ganito na hindi naman pinakikinggan ng Diyos. Ezekiel 31, pumapasa po natin yan doon, na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay pinalulugdan ng Diyos. Kaya, dalangin po natin, dalangin ko rin, na sana po yung pagpunta ninyo dito ay magkaroon ng kabuluhan. Tayo po lahat ay aawit. At habang tayo umawit na mahinatin sa ating puso, ang sugat be the glory. Gamahin natin sa ating puso ang mga panalangin natin po sasabuti. O Ama namin Diyos, mapapagsangayan na. Andito po yung mga anak at patuloy na nalulugod, nagdiriwang, nagpupuri sa iyo sapagkat naramdaman namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. O Ama namin Diyos, tunay nga po na kami makasalanan at hindi mo pinakikinggan ang mga nanangin ng mga kasalanan ayon sa iyong salita. Panginoon, patawarin na po ang bawat isa upang ang lahat ng aming pong napag-aralan sa araw na ito ay madala namin sa aming mga bahay. Upang pagtubayan kami ng Banal na Espiritu na anumang po, Panginoon, ang aming mga problema, mga suliranin, mga sakit at karamdaman ay iyon na pong pinagaling. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na lagi mo minamahal, lagi mong binibigyan pag-ibig ang bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na walang ibang mapagmahal at umiibig ng totoo maliban po sa inyo. Panginoon, narito po kami at patuloy na nagpapasabog, sumusunod at binibigyan ka buhay ng karangalan at pasasalamat sa inyo. Panginoon, palutin po ninyo kami ng iyong ng banal na dugo ng Panginoon Kristo upang ang lahat ng ito, ang lahat ng narito at ang mga pamilya namin
kasama ng Panginoon ang mga nasa labas, ay malayo sa anumang uri ng sakit, mga sakit at karamdaman. Panginoon, basbasan po niyo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.